Mga kabayan, magandang araw, gabi, o hapon, saan man kayong dako naroroon. Panoorin natin tong content ni Takeru Miyamoto. Daragdagan ko lang yung kanyang content at bibigyan ko ng reaction sa mga statement ni Marcoleta. Narito, panoorin natin. Video dito panoorin natin. Kapal ng mukha, men. Oo. Tignan nyo. Explain myself, hindi ko dinidepensa ng mga tao yun. Opo. Ginawa ko lang yun doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyo ang ma-identify, puro butete at saka sapsap. Bahala na kayo sa buhay nyo. Anong butete niya kasapsap? Sila Jingoy ba? Identified din. Butete ba yun? Sapsap ba yun? Tama. Si Joel ba? Identified din. Alam niyo, hindi ko po makuha yung point na mayroong mastermind dito sa sa flood control scandal Ako hindi po ako naniniwala na may mastermind dito. Naniniwala po ako na nagkanya-kanya po silang nakawan. Nagkakabahan po sila na magnakaw po dito sa flood control project. For example, allegedly si Cheese nagnakaw. Si Joel nagnakaw. Ulakat nila yun. Tapos si Jingoy nagnakaw. Nagkuntyabahan po sila. Tama naman. Kasi pag sinabi mo si mastermind, magnakaw tayong lahat, akong pasimuno dito. Hindi ganun Kanya-kanya silang nakaw Kanya-kanya silang insertion ikutin nyo natin hindi ko na puputulin, sige. So pinipili nga gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Dinikit na naman. Hindi ko talaga bakit nakuha yung point Ito kasi ang sabi nga ni tinayo kasi mga kababayan tayo po, naghahanap po tayo ng ebidensya dapat kay Martin. Ang kulit naman ni Marcolete. Ayun pa naman. Tayo po, naghahanap po tayo ng ebidensya kay Martin. Kung si Martin po, talagang guilty po yun, maniniwala po tayo. Ngayon, paano kami maniniwala kay Marcoleta na tinuro daw po ng mga diskaya, si Martin Romualdez, in the first place, tinanggi niya nga ni Martin, tinanggi po ng mga diskaya yan. Kung sabi ng diskaya, I have no direct transaction with Romualdez. Ko in project kickbacks. Ang tinuro po ng mga diskaya, si Ko. In Tagalog, sabi ng mga diskaya, wala kaming rectang transaction kay Romualdez dito sa mga project ni Saldico. Ba't pinipilit nyo kasi na madawit yung mama? Ulit na lang yung ebidensya ninyo, diskaya, kutesa. Ulit na lang Oo nga naman. Kayo ng bago. Wala yan to. Si Bongo, may bagong ebidensya. Ayun ba? Pinag-aralan nyo ba yun? Nung kay Bongo, mamaya pag-usapan natin yan, Pati dito kay Mark Villar. Itintingan natin, kakailis to. Ninyong bigyan sila ng protection under that law. Kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now? Kaya siguro, alam niyo mga kabayan po kasi, ito yung point dito Kaya po sila umayaw sa ICI, kasi nga po kakasuhan din po yung mga diskaya. Kakasuhan din po kasi sila. Ang gusto kasi ng mga diskaya, kung sasalita sila pero hindi sila kakasuhan, na hindi naman po kasi pwede yun. Sabi ko, di ba na puputulin, pero putulin pa rin natin. Sige. So, sabi kasi dito, tinan nyo to Ito, quick search tayo. Saan na ba yun? Ito, quick search tayo. Ito po kasi yung gusto mangyari ni Marcoleta Teka, lakihan natin. Sabi dito, requirement and criteria, para nga po maging witness. Application, a person must first be an accused in the case and apply to become a state witness. So, okay. Pasok ang mga diskaya dito. Okay. Hindi ito imaginary requirement. Hindi ko talaga, sabi pa dito, court discharge. The court must be satisfied that the discharge is necessary the prosecution of the defense. So next, sabi dito, lack of direct evidence. There must be no direct evidence available for the offense except for the testimony of the accused. Dito mga kabayan, hindi na po pumasok ang mga diskaya dito. Kasi po, ebidensya po talaga, hindi lang basta-basta testimony. Documentary evidence po. Na ang mga diskaya po talaga ay sangkot, umita ng malaki, simula pa ng panahon ni Digong. So dito pa lang po sabit na po ang mga diskaya na malabo po talaga silang maging state witness. Sabi po dito, corroboration, the witness testimony must be substantially corroborated in this material point. So okay naman yan.
Oh, so less guilty. Oh, dito sumabit na naman ng mga diskaya dito. The accused must not appear to be the most guilty among the co-accused. Kayo ba naniniwala ba kayo na ang mga diskaya po ay less guilty dito? Kaswerte naman pala nito, no, less guilty ka na kumita ka ng bilyon-bilyon piso. From nung panahon pa ni Digong. Oh, at ang malupit dito mga streetwise, no, ito, kung makikita ngayon natin dito. Oh, may benepisyo po kasi ito, kaya gusto po talaga ni Marcoleta na makapasok nga po bilang witness ang mga diskaya. Kasi nga po, immunity for prosecution. Oh, this is the most significant benefit as a state witness is discharged from the case in exchange for their testimony. Mga kababayan, ang mangyayari po kasi dito, ang gusto po kasi ni Marcoleta, magbibigay po ng testimony ang mga diskaya, pero discharge na po sila, hindi na po sila kakasuhan kapalit po ng testimonya. Tandaan natin mga kababayan, na yung kaso po dyan sa flood control project, overwhelming po yung ebidensya. Diba? Magsalita man o hindi ang mga diskaya, uusad po yung kaso kasi po meron pong documentary evidence, may physical evidence. Oh, may testimony evidence pa sa mga ibang mga tao. Ano ba talaga, Marcoleta? Kasi na yan, ikutin nyo nga natin. Yeah. The day restitution, how much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor. To be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Ako ba sasabihin yung to be consistent? Di Marcoleta pa consistent po siya. Na nag-lawyering po sa mga diskaya. Senador ka, nag-lawyering ka sa mga akusado? Oo, yan. Okay na to. Maliwanag naman na nag-aabogado siya sa mga diskaya. Maliwanag yan. Nakakatawa talaga no? Kaya ako binabalik-balikan ko to, hindi ko kasi maisip na magkaroon ng ganitong testigo na mas alam pa ni Senator Marcoleta yung affidavit ni Gutesa. Mas alam niya pa kaysa kay Gutesa. Di ba ang linaw noon? Di malinaw na talagang siya lang may gawa noon, hindi si Gutesa talaga. Dahil binabasa na nga nagkakamali pa Ito talaga si Marcoleta. Minsan na nagalito kay kay Insurrecto, kay Anthony Insurrecto, tinawag siya manlilil lang. Ngayon tumutugma talagang totoo Saan ka ba nakakita ng ganun? Mas alam niya pa yung affidavit ng testigo. Mas alam niya pa Binabasa na nga ni Gutesa yung affidavit, nagkakamali pa. Kung tutuusin kasi kung yung affidavit na ganyan, siyempre ikaw ang sumulat niyan, maaari mong makalimutan, pero kung mga ilang words lang. Tapos, siyempre, kabisado mo na yan. Nagkakamali pa. Yun Tapos, ito pang malupit niya, na sinasabi niya na may mastermind daw dyan sa mga anomalya sa mga na yan, sa mga ghost project, sa DPWH contractor, meron daw mastermind dyan. Sa mga na yan, mga kontrata na yan. Paano magkakaroon ng dyan? Iisip ko, paano magkakaroon ng dyan, yung mastermind dyan? Ibig mo sabihin, Marcoleta, pinulong yan. Pinulong yung mga contractor na yan. Ang dami yan, di ba? Pinulong ng isa yan, tapos siyempre magkakilala yan. Pag sinabi mong may mastermind, o di magkakilala yan, di ba? May pagpupulong dyan. Ako mastermind nyo, magnakaw kayo. Tapos deliver nyo sa akin. Ganun halimbawa si Joel Villanueva,
si Jinggoy, si Escudero, tsaka yung mga kontraktor. Yan, kasama na si Diskaya. Ibig mo sabihin, Marcoleta, yan, yung dami na niya na senador, at saka si ano pala ko, hindi ko nasama si Saldi ko, no? Oh, ibig mo sabihin yung grupo na yan, yung mastermind. Nakakatawa talaga, no? Ano di ba? Oh, yan, may mga mastermind yan, di ba? Yung mga kontraktor, ang dami niyan. Oh, Joel Villanueva, si Jinggoy, dahil ano na sila dinamanda na sila may kaso na sila si Escudero, Diskaya, yan ba, mga buteti lang yan, di ba malalaking tao na rin yan? Tapos yung grupo na yan, sabihin, may mastermind. Ang labo noon Utik na to si Marcoleta talaga. Kaya natatawag ka manlilin lang Nakakatawa, no? Si nasasabit din. Si Chavit Singso nga pala. Dahil may kontrata rin. Nasasabit din yan. Nakakatawa talaga to si Marcoleta, no? Yung kinuha mong hanga-hanga ka. Kinuha mong testigo si Gutesa. Ang daming ang daming paulang putik na yan. Gutesa, matapos mong ipasok sa Blue Ribbon, nagsalita lang bigla na lang, pagtapos ng magsalita, bigla na lang naglaho. Ang dami ng kapalpakan ayun na nga, yung una, yung pagbabasa ng affidavit, mas marami ka pang alam, Marcoleta. Tapos isa pa, si Defensor, tinago daw ng kinukup daw ng Marine. Kinukup ng Marine. Nung nagsalita yung commander ng Marine, si Marisa ba yun? Si Marisa Martinez, yung kapitan. Wala naman doon. Kuryente na naman kayo doon. Ang daming kuryente. Tapos sasabihin mo malakas na testigo, kabilib-bilib. Lang yato si Marcoleta talaga. Bilib na bilib doon sa testigo na si Gutesa. Wala kang paalam dyan, bigla mong para kang pumasok sa sarili mong bahay hindi ka man lang nagpaalam yun na nga. Tapos may mastermind. Nakakatawa. May mastermind. Ako hindi naniniwala dyan sa mastermind na yan. Maaari akong maniwala sa inyo, baka kayo may mastermind. Pinupukol nyo na sa iba yung mga sinasabi mo na yan. Baka kayo ni Defensor, tsaka ikaw siguro may mastermind. Ako kilala ko mastermind nyo, sigurado yun. Kayo may mastermind. Yan, sigurado yan. Makakatawa to. Kaya natatawa ka manlilin lang Gusto mo lang pilit na panagutin si Congressman Martin. Gusto mo lang siyang kuwan dyan isabit. Wala namang matibay na ebidensya. Walang resibo. Kung may mapapakita kang matibay na ebidensya, na magtuturo kay Kong Martin,
Ilabas mo. Tulad ng kay Alcantara, di ba? May mga video. Oh. Tapos may kwan, resibo. Oh. Yun, mga ganun. Kay Joel, ganun din. Ha? May video. Saka may perang pinakita. Oh. O, ganun sana. Merong ganun. Mga physical evidence, resibo. May ganun sana. Diba may kay Alcantara may pinakita mga pera. Oh. Tapos may mga video. Talagang nag-uusap-usap. Tapos may binigay na pera. Inamin naman ni Chess Escudero. Binigyan siya ng 30 million. Ganun sana. Hindi. Puro hearsay lang. Hindi namin maintindihan kung nagagalit ba kayo. Sobrang galit ba yan? Napilit niyang dinidikit. Ganun sana. At kami naman, kasi talaga may kasalanan yan, hindi namin din, tolerate yan. Kailangan ding makulong yan kung talaga may kasalanan yan. Sinabi na nga ng presidente, walang sisinuhin lahat, di ba? Walang sisinuhin. Kahit mag-anak ng presidente yan. Yan, ikukulong yan. Wala nga eh. Di ba? Sinabi ni Gutesa, nagatid ng pera doon. Siyempre, may logbook yan. May kwan yan. May mga CCTV dyan. Kung anong oras sinatid yun. Dapat ganoon. Wala eh. Puro ganoon lang. Puro ngaw-ngaw lang. Walang matibay na ebidensya. Ganun, wala yun. Abogado pa naman kayo. Kaya hindi nyo na yan, tinatago nyo na eh. Una pa lang eh. Pagkalabas sa Senate, hindi na nakita eh. May kuha ng DOJ nung araw na yun. May hearing yung DOJ, hindi naman siya pumunta. Tinago nyo na. Totoo yan. Kayo nagtatago dyan. Tapos pagka na-disgrasya yan, ang bintang nyo na naman. Kay PBBM na naman bintang. Kaya natatawag kang manlilin lang. Totoo naman pala.